Hi guys, for today's video ang topic is itong kamanggagawa party list. Yo! Ako si Dan Lukisan. Kung gusto nimo mahibawan ang magkalain-lain nga korupsyon dinhi sa Pilipinas, tuslo ka na ang subscribe button kay para updated ka pirmi sa akong mga video. Wow! Alam ko na alam mo kung ano ang isinusulong ng kamanggagawa party list. Maganda naman talaga ang kanilang layunin kasi gusto nila na ipantay ang lahat ng sahod ng mga manggagawa. So, ibig sabihin, kapag naaprubahan, wala nang provincial rate wage. Pantay na lahat. Ikaw na nakikinig, hindi mo na kailangan pumunta pa ng Maynila para lalaki ang iyong sahod. Kaso, may posibleng tataas ang korupsyon kapag naaprubahan ang provincial rate wage. Ganito. Ang salitang mga manggagawa ay tumutukoy sa lahat ng mga tao na nagtatrabaho upang kumita ng pera o kabuhayan. Sila ang gumagawa ng iba't ibang uri ng trabaho mula physical hanggang sa mga serbisyong nangangailangan ng kasanayan. Mayroong iba't ibang uri ng mga manggagawa. Ito yung factory worker, agricultural worker, service worker, informal worker, at construction worker. Kapag ipantay ang sahod ng mga manggagawa, posibleng liliit ang mga empleyado at malulugi ang mga maliliit na kumpanya at posible ding magsara at mawala ng trabaho ang ibang mga empleyado. Halimbawa ng maliit na negosyo or pabrika dito sa probinsya. Sa Eastern Visayas, kung saan may maliit na pabrika ng tinapa. Sa kasalukuyan, ang sahod ay 450. Provincial rate yon. Kapag ipinantay sa NCR, so magiging 610 kada araw. So ang posibleng epekto